Magandang umaga po. Kaupo na. Salamat Pastor Joe. Salamat sa invitation. Hindi ko sinadya. Nagkataon lang. Dahil may board meeting kami last Wednesday. At salamat sa opportunity. Ang kalaman na to ay hiningi ko sa Panginoon nung ako ay nagkasakit. Age 36. Ako ngayon ay going 61 na. Binigay ito ng Panginoon when I was 40. Nag-struggle ako for 4 years kung ano bang gawin ko sarili dahil palagi akong yung tawag na may anxiety attack, panic attack, yung GERD, rapid breathing, shallow breathing, yung mga ganon. Isa lang ano yan, stress. Stress. Okay, sa umagang ito, i-share ko sa inyo ang topic na rest. Okay, rest. Okay. For 20 years, from age 40, nag-collect ako ng mga libro upang makapag-aral. Self-study talaga to. Ito ay resulta ng mahabang pag-aral, 20 years. 20 years, so napurma yung tawag na process, process, kung dito kayo last year, process, 8 na pillar of health. It means, kung meron kang sakit, ito lang ang itanong mo sa sarili, ito ang balikan mo. Halimbawa, last na is sleep, pangalawang is patras, sunlight, E is exercise or work, C is cleanliness, O is oxygenation, R, yun ngayon. Rest, ito ang mental, emotional, spiritual rest, combined as one. Tapos yung H, hydration, ibig sabihin water, P, proper diet. Itong lesson natin about rest is a combination of P and R. P and R, yung may kunting sa proper diet at saka rest. Paano ma-achieve natin yung magandang katawan sa bakit rest? So, actually, it's a combination of the principle na ginawa ng Panginoon, 40 days fasting, at saka yung ginawa ni Daniel sa Daniel chapter 10. Sa Daniel chapter 10, merong record dyan na siya ay 3 weeks na partial fast. Ito ang komentary ng mga doktor na nag-aaral sa mga Christian doctor. Itong sinabi, Daniel 10:3, I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Hindi sinabing fasting talaga. Sa chapter 9, verse 3, ito ang more specific. I set my face on the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting. O, tingnan nyo, may fasting. Specific. Ibig sabihin dito sa Daniel, kasi ibang ibang times. Ang Daniel 10:3 is a partial fast. So yung specific natin na pag-aralan is fasting, pero more specific pa, yung partial fast. Partial fast. Kasi maraming sara kagad yung pag-iisip nila basta fasting. Kasi ang isip nila, walang kain yan. Walang pagkain. Ayaw kong magutom. Akala nila kung may ulcer sila, bawal ang fasting. So kung bawal ang fasting, lalo na kung may medication ka, bawal ang fasting. So, sarado kagad. Pero dito, kahit may sakit ka, o may karamdaman ka, kahit may maintenance ka, pwede mong gawin ang partial fast. 3 weeks ago, mayroong member doon sa home church namin, nagpa-examine sa Cagayan. Sabi ng doktor, yung isang ugat niya sa puso, may blockage, may nakabara. Punta siya sa isang doktor man, sabi niya, huwag kang dyan. Huwag ka lang magpa-angiogram. Pero mahal ang angiogram. I mean yung magpa-opera sa puso. Tapos, kinausap ko siya 2 weeks ago. Sabi ko,
ito lang gawin mo. Habang kung ikaw kumbinsido na magpunta sa Manila for angiogram or ano bang gawin mo, magpa-opera ka, dahil naghanap ka ng 1 million, sabi ko, gawin mo to. Para dating mo sa Manila, wala na. Last week, pumunta siya ng Davao, SPMC. Isa sa mga sikat na public hospital sa Mindanao, SPMC. Maraming specialista doon. So the other day, nagano siya sa Facebook, sabi na, wala daw, walang blockage. So ibig sabihin, for about a week, kasi ginawa niya kagad yung 40 days, sabi ko, gawin mo tong 40 days na partial fast. Hindi ka man magutom, sabi niya, okay, gawin ko yan, kasi ginawa na rin daw niya noon, 30 days. Kasi matagal ko na tong tinuro, so noon, na-challenge siya, nagawa siya ng 30 days na partial fast. So ngayon, dahil sa karamdaman, gawin naman niya ang 40 days. Okay, sige, patuloy tayo. Dahil limitado ang oras. Next. Saan bang may kontrol dito? Okay. Christ invited all believers to come to Him and learn of His characters for good partnership with Him. All people got stressed with the common stress source. Marami talaga tayong problema. Alam nyo ba na marami sa sakit? Tulad ng sinabi ni Dr. John Sarno sa New York City Medical College. Sabi niya, 80 to 90% sa common na sakit, ang root cause is tension. Tension. Okay, buhay pa si Dr. John Sarno ngayon sa New York City. Next. The verse says, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Siyempre, kung meron na tayong karamdaman, mataranta na agad tayo saan tayo pupunta, sinong doktor, sinong expert, at ano bang gawin natin. Kulang ang pensyon, kulang ang pira, kulang lahat, di ba? Kulang, mataranta tayo kasi pag may karamdaman na hindi mo alam gawin, itong apat na palagi mong inintindi. Yung doktor, yung laboratory, yung pharmacy, at saka hospital, kung wala pang funeral. Di ba? Kung hindi pa mamatay. Yung apat palagi, nasa isip mo yan. Almost every day, inaisip mo yan. Maintenance, doktor, laboratory, or hospital. Okay, so, yan pa lang, mag-cause ng stress. Kasi negative emotion yan. Meron kang takot, meron kang anxiety. So, nabilong na yan sa 80 to 90%. Recent research yan ng New York University. Next. So, ito na, causes of stress. Dapat malaman natin kung kayo nakarinig na, review na to. Number 1, letter A. Okay, next. Physical stress. Yung labor, ito ay halimbawa wala kang tulog, meron ka ng sakit, meron kang insomnia, hindi makatulog. Okay, next. Mental, ito ang pinakagrabe. Itong sinabi ni Dr. John Sarno, 80 to 90%. Stress from negative emotions like anxiety, anger, bitterness, fears, resentment, unforgiving spirit, self-pity, wrath. Lahat, kahit kombinasyon yan. Kung kombinasyon, mas lalong grabe. Na? Kasi hindi lang nasa isip, nasa puso. According to the recent research, ang puso ay may sariling pag-iisip. Meron siyang neurons. Hindi lang siya pump. Ang nalaman natin noon, ang heart ay isa lang pump. Ang nag-iisip, ang ulo, ang mind. Hindi pala. Merong sariling puso, nerves or neurons. Kaya minsan, meron tayong nalalaman, hindi natin accepted. Kaya nag-struggle tayo sa ano ang gagawin. Kasi ayaw mo. Na? Kahit meron kang nalaman na tama, according to knowledge, pero ayaw yung emosyon mo, yung puso. Kaya nagsasalungat. May example, nangyari sa Texas, ganito. Merong isang batang pinatay.
Dahil organ donor siya, yung heart niya, kinuha para magamit sa transplantation. Okay? Yung nakatanggap sa kanya, siyempre, nabuhay. Kasi sirang heart, binigyan ng heart, galing sa isang bata na biktima ng murder. Pero yung bata na buhay ay palaging may, ano ba to, yung dreams. Ano ba yung sa Tagalog? Dreams? Na panaginip. Panaginip. Ang panaginip niya ay kung sino ang pumatay. So, sinabi sa pulis at nasolve ang kaso na yon. Ibig sabihin, in-investigate yun ng mga doktor. Bakit nagkaganon? I-heart lang yun. Kung puso lang yun, walang pag-iisip, bakit ano sa dream, sa panaginip? At saka sinorin lang heart, so yun pala, meron ding thousands or millions of neurons or nerves ang puso. Kaya minsan, ang puso ang nag-decide, hindi ito. Pero dapat magkatugma. Kaya ang Bible natin, ito ang authority natin. Amen? Minsan kasi, negative ang emosyon natin. Pero dapat, pag ganun tayo sa Bible, the Bible is our final authority for faith and practice. Sabay, bakit hindi ma-solve yung mga problema? Dahil gusto natin galit. Ayaw natin maalis yung galit. Pero sinabi ng Bible, Ephesians 4:26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Dalawang emosyon yan. Anger is a simple emotion. Pero yung wrath is more intense. Tapos ang verse, hindi period sa verse 26. Kung tingnan natin, ang verse ay natapos sa verse 27. Ibig sabihin, sometimes the devil is controlling our emotion or nagsuggest ng more intense emotion kasi neither give place to the devil. Yun ang karugtong at may period na sa verse 27. Okay? Yun ang verse. Next. Pangatlong stressor is ito ang problema natin kasi hindi ito alam. Okay? Hindi natin alam. Pag sobra ka ng acid, kasi ang acid, most sa mga acidic drinks at acidic foods ay highly processed or excessively processed at maraming vitamins na nawala doon sa process na yan. Halimbawa, yung white flour. Ang white flour, una, yung wheat, tinanggal mo na yung outer na coating, yung ipa. Tapos sa paggiling na, pag-mill na doon, tinanggal yung brown. Ang brown ay B-complex. Good for the stomach. At tinanggal yung wheat germ, siniparate. Kasi, pag hindi separate, hindi white ang flour. Brownish or gray. Kaya, ang nangyari, tinanggal nila ang mga nutritious part. Paggiling pa doon, dahil hindi naman perfect giling, nilagyan pa ng chlorine para puputi. Para ang cake pwedeng green, pwedeng yellow, pwedeng pula, pwedeng violet. Kasi ma-influensyan ng color. Pero kung simpleng giling lang, brown ang labas. Iyon ang ginawang brown bread or mga bread na whole wheat talaga at nutritious. So pag ang isang natural na gulay or prutas ay dumaan sa mahabang proseso, maging acidic siya dahil natanggal yung vitamins, natanggal yung mineral. Kaya pag ito ay too much oil, too much salt, too much sugar, too much milk, too much colorant, preservative, kasi ang tawag dyan ay junk food na or junk drinks. So, sa definition na junk, alam niya kung anong junk. Kasi hindi alam ng marami kung anong junk foods or anong junk drinks. So, yun lang ang definition yan. According to the book na nabasa ko. So, ang soft drinks, ano ba yan?
Dahil walang vitamins. Puro sugar lang. Too much sugar actually. Too much sugar. So yan, alam nyo na. Okay? Next. Thermal stress. Ito ang hindi pa alam ng marami. Pero merong bagong research na nakita ko sa Facebook. Sabi nila, ang oras daw na bawal maligo is between 5 to 6 hapon. Sinong nakakita dyan? Bago yan, di ba? Bago yan. So, kung bagong research yan, tama din yan dahil ang thermal stress, ibig sabihin, yung katawan mo mainit na at pumasok ka sa malamig na temperatura. Kaya madali kang magkaubo, magkasipon, or maraming sakit mangyari sa katawan. Nung ako pa ay nasa college, ganun ang nangyari. Palagi kong sinisipon pag naligo ng hapon. Kaya the best time to take a bath, nasa dapat sa C. Ang topping to, C. Process C. Pero dito, yung take a bath, dapat before eating. Ligo muna before kain. Kasi, ano bang masama kung kain at ligo? Ito mangyari. Kung ang katawan mo ay simula ng mag-digest, gumiling ng mga pagkain, mas iinit ang katawan. Kasi parang makina, na-switch ang makina, grrrr, uminit ang makina, di ba? Iinit ang lahat ng parte ng katawan talaga. So, kung kain ka, uminit, nagligo ka kagad, to stabilize the temperature, ganito ang mangyari kasi nag-concentrate during your eating, halimbawa breakfast or lunch, dadami yung dugo dito mag-concentrate sa stomach to support digestion. Pero kung right after you eat, maligo kagad, yung dugo atras to stabilize the temperature kasi ang dugo may kinalaman sa stability ng temperature natin. Kaya ang mangyari, pasma dito sa extremity sa atin, lahat ng mga muscles, lahat ng daluyan ng dugo, at pasma rin dito kasi hindi na siya masyadong makadigest, makagiling. Kulang siya sa puwersa. So kaya, the best habit is ligo muna before kain. Amen? So yun kung hindi niyo alam. Para mawala ang stress. Yun ang inano ko talaga ngayon kasi pag kumain ako, naligo, iba talagang pakiramdam ko. Yun ang nangyayari sa akin noon. At kung kayo biyahe naman kagad, ito maganda din na pag gagising mo, ligo kagad. By the way, inom muna ng isang basong tubig para 2 hours, at least meron kang interval or gap before sa travel kasi ang travel din ay nag-cause ng stress din, thermal stress, lalo kung sakay ka sa aircon. Okay? So, ayan. Next, thermal stress. So, ano bang tawag na stress? Ito nangyari sa akin at sa maraming mga pastor. Maraming pastor na naka-experience nito. Rapid breathing, shallow breathing, half palpitation, insomnia, sleeplessness. Hindi makuha sa mga Ribotril o Valium, yung mga niresita ng doktor. Hindi makuha. Anxiety attack or panic attack, acidic saliva, yung asim, nagsuka na, reflux, or GERD. Ang GERD, ibig sabihin, gastroesophageal reflux disease. Next. Hypertension, cholesterol, high blood sugar, at overweight. Kasi ang overweight, resulta yan ng cravings, yung 10-11. Magkasama yan. Kung kulang ka sa tulog, you are physically stressed, mataas yung craving hormone mo, at mababa yung leptin, yung satisfaction hormone. Kaya ang dapat unahin kung ikaw ay may craving or nag-overweight na, sa Pilipinas 17% na ang overweight, 38.9% na ang obesity sa Pilipinas. Kaya unahin ang tulog, letter S, unahin ang tulog between 7 to 8 hours. Pag wala kang tulog na between 7 to 8 hours,
hindi mawala ang craving kasi yan ay hormonal problem, babae man or lalaki. Kaya sinabihan ko si Brad kanina, nangyari yan sa iyo dahil kulang ka sa tulog. Sabi ko, mataba ka. Sabi niya, oo, mataba ko, mas mataba noon. Kasi nag-drive siya sa gabi. Yun ang problema pag nasa syudad. Palaging over fatigue. Merong isang babae, kaso niyano ni Dr. Colbert, ang babae merong fibromyalgia. Ang fibromyalgia, pag ikaw ay obese, mabigat dito, mabigat naman dito, at meron siyang chronic fatigue, meron siyang hypertension, meron siyang arthritis. Pag ikaw ay overweight, natural na mayroong arthritis. Lahat ng arthritis, rheumatoid arthritis, may kinalaman yan sa overweight. Kaya ang unang solusyon is to reduce weight according sa BMI. Masolve talaga yan. Kasi ang overweight mismo nagbigay ng strain, yung mabigat ba. I-imagine mo na lang, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. So, kahit saan ka nagpunta, nagdala ka ng 20 kilos. Kaya fibromyalgia tawag dyan. At kaya chronic fatigue. Kaya every inch na dagdag sa bill mo, hindi yung water bill, internet bill, electric bill, bill. Every inch ng bill, automatic na mag-add ng veins or blood vessel. Kasi hindi mabuhay yung mga fats without blood. Kaya magka-hypertension kasi tataas yung mga ugat mo. Halimbawa kung example lang, kung 10 kilometers yung normal na weight mo at 10 kilometers lang, 10 kilometers lang yung haba ng ugat, maging 11, 12, 13 na dahil sa ano. Kaya dapat magpa-reduce para hindi high blood pressure or ano. Yun ang natural no. Next. Okay. Cures for stress. Okay. Dito na. Next. Siyempre, Bible reading. Pag tayo ay merong mental, emotional stress, doon tayo sa Panginoon. Amen? Huwag ka agad matarantar. Sabihin mo, Lord, ano bang gawin ko? Ano bang gawin ko? Sa akin, nangyari yon. Lord, ano bang gawin ko? For 2 years, wala kong halos yung prayer life ko. Apektado, nagbabasa pa rin ako. Pero pag ikaw ay may sakit na, meron na ring depression. Pag depression, meron kang takot, meron kang lahat ng negative, meron, imbis na optimistic ka, meron ng fatalism, pessimism, ganun ba? Yung, lalo na yung kanina na ano ko, kasi may sakit ka. So, sabi ng Panginoon sa 11:29 sa Mateo, learn of me, for I am meek and lowly. So, sa pagpunta sa prayer pa lang, sa Bible reading, marami na tayong makita. Kaya itong mga kalaman na to, ay tinitingnan ko talaga sa Bible kasi maraming debate dyan. Merong iba, hindi naniwala sa natural. Ang ibang pastor, sabi nila, ay yung mga natural medicine ay quackery. Quack doctor, quack ano da. Pero, tanungin ko kayo, ang sistema natin sa medical care ngayon, i-atras natin sa panahon ni Rizal. Sa panahon ni Rizal, anong ginagawa nila? Anong ginagawa ng mga doktor? May mga doktor naman nun. Wala. Di ba wala? Yung present system natin, wala yan. So ano ang, for many hundreds of years or thousands of years, wala pang stethoscope. Wala pang paracetamol. Oh. Ngayon, pag sumakit ulo, ay, paracetamol. Pero alam nyo ba, there are 21 causes of headache. At isa na dyan ang sobrang lamig na tubig, iniinom mo. It will cause an headache. Kumakain ka ng ice cream, it can cause an headache. Ano bang solusyon pag meron kang cold headache? Uminom ka ng maligamgam, warm water, yun lang. Wala nang headache. 21 causes.
Oh, nakulit na niya ang mga doktor. So, pero pag minsan naman, hindi sa tubig, hindi sa cold, dito. Pag meron ng acidity, dito kasi ang meron tayong system sa nerves na tawag na sympathetic at parasympathetic. Yung parasympathetic, yung nakaparelax sa'yo. Yung sympathetic, yun ang nagpa-stress. Yung stress ka. Pag stress ka, mataas ang blood pressure, rapid breathing, tataas yung blood pressure, yung meron kang naramdaman na hindi maganda. Kaya pagpunta mo sa prayer, sabi mo, Lord, ano bang nangyari? Ano ba to? Ano bang dapat kong gawin? So palagi kong pinag-prayer, laman niya ng prayer ko for more than 2 years. Sabi ko, Lord, ano ba talaga? Ano ba talaga? So, merong idea na binigay ng Panginoon. There's a lesson for everything. Amen? Do you believe that? Merong lesson sa buhay. Sabi ko, kung merong lesson, then I must learn. So sabi ko, Lord, let me learn. And I promise, whatever I learn, I will share it to everybody. Lalo na sa church member at sa mga pastor na hindi nila alam. So ayun, yun ang ginamit ko sa prayer, halos ano na lang, parang sumunod na lang yung mga merong seminar, mga libro. Ang binasa kong libro sa 10 years ay more than 100 books. Almost 200 na sa online or yung physical books na binasa ko. Siyempre, ang Bible ang authority. Amen? Kaya, kung magtanong ka, maganda bang natural? Yes. Natural is always biblical. Kasi, God created everything with a purpose. Amen? With a purpose. Lahat yan. Kaya nga, merong tawag na nature signature. Nature signature. Ano bang nature signature or nature sign? Halimbawa, yung luya. Ano bang makita mo sa luya? Ay, ugat lang yan. Ba, ugat, parang kung putol ka ng kahoy, merong ugat. Pero tingnan mo yung luya, di ba? Parang ugat. Para saan ang luya? Para din sa ugat natin. Sa nerves. Kasi ang luya, B-complex. Pain reliever. Vasodilator. Pag meron kang pain, halimbawa mainit na ulanan ka, masakit yung ulo mo. Kasi ang nerves mo, yung blood vessel, nag-constrict. Pero lagyan mo ng luya, babalik sa normal para hindi na magsakit ang ulo. Sumakit yung ulo natin dahil nag-constrict. Nag-constrict due to acidity or sa stress, yung thermal stress. Kasi it ang lamig. Kaya masakit ang ulo. O managlagnat pa. So, ganun lang ng luya, pabalik na sa normal. Yan example dyan. That's nature signature. Yung carrot, kung i-crosswise cut mo, ano bang makita mo? Ano bang kita natin sa carrots? Hindi lang kulay, color. Ano makita natin? Parang mata. Di ba? Parang mata. At ngayon, na-prove sa mga study, sa mga scientists, nakita nila ang carotenoids na maganda sa mata. Alpha-carotene, beta-carotene, delta, gamma-carotene. Lahat yan nag-support ng healthy eyes. Healthy eyes. Healthy liver, healthy eyes. Kaya kung kayo ay merong dermatitis, lahat ng teeth, posible kayo kulang ng vitamin A at lahat ng carotenoids. Kasi iyon ang the first defense natin kasi sa lahat ng vitamins, vitamin E ang pinakauna dapat cleanser yan ang atay para malinaw mata, maganda ang balat mo at lahat yung sa baga, yung para paghinga, yung daluyan ng hangin, oxygen, yan ang nag-support for strong lungs, healthy liver, healthy skin, at healthy eyes, vitamin A, kasama ang lahat ng carotenoids. Makita natin lahat sa green leafy at saka ng yellow at orange color. So, andyan na yan sa internet, pero tinitingnan natin, puro lang tawa-tawa, mga tumbling-tumbling, mga sayaw-sayaw.
na walang mga knowledge na hindi dumadagdag ng kalaman. I mean, kalaman siguro yan, pero hindi natin naisip. Kaya pag tayo ay nag-pray, marami talagang ano. Ang unang bigay ng Panginoon ay peace. Amen? Next. Siyempre, fasting. Ito na, partial fast. Ito na ituro ko. Fasting. Bakit partial fast? Okay. Ang partial fast, kasi hindi sa oras natin, ang partial fast ay ganito. Hindi lahat pwedeng kainin. Merong healthy naman, pero hindi mo kainin. Kasi pili lang to, pinili. Sabi ni Daniel, I ate no pleasant bread. Ibig sabihin, meron siyang kinakain, pero hindi bread. Walang weight. Okay. Ito ang natutunan ko at sinishare ko, nakatulong ng marami. Kung medyo may ang karamdaman, 1 week, between 1 week to 2 weeks, pero halimbawa, kidney stone, yung pastor sa Kawit, third cousin ko yan, Pastor Fresco, sabi ko, 2 years ago, sabi ko, maggawa ka ng partial fast. Ibig sabihin, for 2 weeks, kain ka ng puro gulay at saka prutas, hilaw lahat. Ibig sabihin, wala kang kainin na niluluto. Bakit? Okay, hindi to nakasama dyan. Bakit? Ang hilaw, katulad ng pipino. Kumakain ba kayo ng luto sa pipino? Bakit hilaw? Kasi nasanayan, hilaw. Yun lang ang karamihan sagot, hilaw. Pero actually, ang pipino ay considered as fruit. Hindi siya gulay. Sa atin, gulay. Sa Amerika naman, ang avocado considered as gulay, kaya sinama sa mga vegetable salad, pero sa atin, fruit. Pero fruit talaga ang avocado. Ganda ang avocado. Kaya ito, pag meron kayong, halimbawa, meron kang gallbladder stone, ito, may cancer. Tinuro ko last year. Sa isang church, 2 silang kaso. Tingnan natin 2 kaso. Itong may prostate cancer, gusto niyang magpa-opera. Sabi ko, kahit magpa-opera ka, dapat healthy pa rin ang gagawin mo. So, ito, sabi ko, ito ang maganda sa prostate kasi may prostate cancer. Lahat ng nuts and seed. Kasi yung prostate, yun ang produce ng seed ng lalaki. So, ang suporta sa kanya ay lahat ng pwedeng kainin na may seeds or nuts. Ang nuts kasi seeds din yan. Oh, yun kakainin kasi yun ang kulang sa pagkain natin. Naging unhealthy, hindi balance dahil kulang tayo dyan. So, anong nangyari? After 2 weeks or 3 weeks, kasi mataas yung niya, yung, ano ba tawag dito? Yung, sa kidney, yung creatinine. Okay, creatinine. According to the lab test, sabi, mataas yung creatinine mo. After 2 weeks niya ginawa yung advice ko, bumaba ng 36 points. Kaya malapit na sa normal. Sabi ko, ituloy mo to. Kung ako ang tanungin mo, magpa-opera ba? Sabi ko, hindi. Pero kung gusto mo, dahil yun ang gusto mo, patuloy ka. After 1 month, normal na ang kanyang creatinine. Kaya nagpa-opera siya. Buhay pa siya. Yung pastor niya, merong stone sa urethra. Yung bato sa daluyan ng ihi. Nilagyan ng catheter para makaihi. Lecture ako sa Sunday, dumating ko Saturday. Sabi na, Pastor, tulungan mo ko dahil may appointment ko sa doktor sa Huwebes. Kung walang mangyari, I don't know. Sabi ko, okay, sige, subukan natin to. Partial fast. Ako, sigurado ko, merong mangyari. So, kinain niya lahat ng available doon sa Butuan na pagkain na hilaw. Ano bang pwedeng kainin? Pipino, yung carrots, singkamas, durian, pwede yan. Yung niyog, pwede yan, para energetic ka. Niyog, saging, apple, orange, watermelon, singkamas. Basta lahat ng hilaw na hindi makalason.
Pero ang kamuti, huwag niyong kainin na hilaw kasi dapat luto. Yan, di mo ma-absorb ang vitamins kung hindi luto. Lahat ng root crops dapat kainin na luto. So, yung root crops, healthy naman, lalo na yung mga may problema sa PMS, premenopausal, postmenopausal, ubi. That's a root crop. Yun ang maganda. Okay, so, anong nangyari? Pagdating ng Huwebes, tiningnan si doktor. Sabi ng doktor, good, very good, tanggalin na natin yung stent, yung lagay na plastic, para makahit. Tanggal ang catheter. After 2 weeks, maganda na. Partial pass. Partial pass. Ito ay applicable sa cancer, diabetes, high blood pressure, lahat. Recent case na in-advise ko, babae, 3 weeks ago, yun na nga, sinabi, yung babae na barado daw. Last week na sa SPMC, sabi, wala na. Wala ng blockage. So, about 10 days lang ng kain ng puro hilaw, wala ng blockage sa heart. Bakit anong nasa hilaw? Ito, dapat nasa liter P ito, pero wala na itong time. Meron niyang fiber. Fiber is a cleanser. Mas dali, mas paspas ang cleansing sa katawan natin pag may fiber. Pangalawa, enzyme. Ito ang hindi natin palagi pinag-uusapan. Sa hilaw lang makita ang enzyme. ENZYME. Ang pinya may bromelain. Ang papaya, papain. Yun example ng pangalan ng mga enzyme. Ang pinya, maraming bromelain sa malapit sa mata. Kaya huwag niyong, kung magbili ka ng pinya, huwag niyong masyadong balatan. Andun sa malapit sa balat. Pangalawa, andun sa core, yung tawag sa gitna, yung subok. Marami doon. Kaya kung pwede, kainin niyo. Kainin. Kung maaari. Kung iba, matigas kasi, matigas. Pangatlo lang yung laman. At saka yung papaya. Yun ang dapat kinakain sa una kung kayo kumakain ng karne, hilaw or enzyme. Kasi maraming gamit ng enzyme, more than 300 processes sa katawan natin, simula sa digestion at saka elimination. Kaya kung walang hilaw, mahirap ang elimination. Yung kung may constipation ka, madali ang cleansing kung mahilaw. Tapos, ang mga vitamins, mineral, kasi ang enzyme ay catalyst. Ibig sabihin, parang posporo. Sinilaban mo yung gasolina o panggatong. Walang mangyari, walang maluto kung ang kahoy ay hindi nag-apoy, di ba? Pero ang enzyme ay parang posporo. Dito sa katawan natin para magamit ang vitamins, mineral, antioxidant. Kaya kung may problema sa katawan, isipin niyo fasting, mag-prayer, at ang pinaka-recommendation ko, marami ng mga pastor, mga Christians na ka-benefit dito, partial fast kagad. 1 week or 2 weeks at magbalik kayo sa doktor. No rice, kahit yung kamote, wala. Ang tubig, normal pa rin ang tubig. Pwede kayong uminom ng juice, lalo na kung may bato, gallbladder stone, kidney stone, yung mga melon juice, lahat ng pure na juice, yung juice ba sa yung cucumber, yung sariling juice niya ba? Sariling juice. Hindi yung canned juice, hindi. Yung binibili, hindi yung sugar. No sugar added to. Tanggal yan in 1 week to 2 weeks. At actually, nandyan yan sa Numbers 11.5. Tingnan natin Numbers 11.5. Last na to. Okay, Numbers 11.5. Yung verse. Numbers 11.5. Numbers 11.5. Pwede ba? Isang verse. Numbers 11.5. Okay. Kasi biblical to, di ba? Okay. Nagreklamo mga Hudyo doon sa disyerto. Kasi itong palaging kinakain nila. Healthy sila doon sa Egypt. Healthy naman sila sa noon. Nakasaya
nakasanayan lang nila yung mga pagkain na to. So, ang isda, healthy, di ba? Healthy. Ang cucumber, healthy. Hilaw diyan dapat kainin. Yung melon, lutuin mo ba yan? Hindi. Hilaw pa rin. Leeks, pwedeng lutuin kasi ito ang dahon sibuyas. Leeks, ang tawag dyan. Pero pwedeng kainin hilaw. Lalo na sa mga salad or ano. Onion, siyempre yung tawag natin sibuyas Bombay. Yung bumbilya. Garlic. Ang onion garlic, almost the same siya ang benefit sa katawan. 53 sa onion, 37 sa garlic. Ibig sabihin, merong common disease na pwedeng pagalingin ng garlic at saka onion. Pareho sila. Lalo na kung hilaw. Kasi itong lahat na to, mapagkain na to, maliban sa isda, may vitamin C, basta hilaw. Ang cucumber at saka melon, sa atin papaya, pag nakumbine sa katawan, mayroong glutathione. Ang glutathione ay ginawa lang ng liver. Pero dapat merong healthy foods, karamihan hilaw na pagkain. The number one, the most potent daw, more than sa vitamin C o ano pa, na antioxidant, glutathione. Kaya kung may party kayo, itong suggestion ko, mag-prepare kayo ng pinya at saka cucumber at saka melon. Ipakain ng hilaw, part doon sa pagkain, at sabihin nyo, at ito rin ang magandang strategy para hindi kagad maubos ang lechon at saka humba. Bakit? Nabusog ka na sa hilaw, kaya kunting rice na lang, kunting humba at saka lechon, at ma-prevent na rin ang maraming sakit. Kasi mga pagkain na yan. Oh. Amen? So, sana'y meron kayong natutunan sa umagang ito. I believe in fasting. Kami ay merong annual fast, 40 days yan. Meron kaming monthly fasting every first Sunday. At mga member namin, sabi ko, i-influensyan ko kayo kasi pag may problema kayo, may need kayo, you can do your own fasting. At yun ang nangyari sa mga member na seryoso sa kanilang buhay. Nagpapas sila, sarili nilang schedule. Pero bakit maganda kung may church fast? Para makainggan nyo, maka-encourage sa iba. Kaya kung merong schedule dito mag-fast, join kayo. Amen? Join kayo para maraming makita, ma-encourage yung iba. Pero kung may problema ka, pwede ka sarili kang mag-fast at mag-research ka na lang or pwede kang magtanong sa akin kung anong gawin mo. The Lord will help you. Amen? And God will bless us. Sana ay marami tayong natutunan sa umagang ito. Amen? Pagpalain tayo, mag-pray tayo. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa kalaman. We believe the Bible is our final authority for faith and practice. Salamat sa Numbers 11 verse 5. Salamat, Lord, sa maraming verses katulad sa Daniel 10:3. Salamat sa Matthew 6:16 to 18. The Lord's instruction about fasting. At marami pang iba sa Matthew 11:28, 29, 30. Kung kami ay na-stress, papunta kami sa inyo. At Lord, sana ang kalaman na to ay magdagdag ng kalakasan pa upang kung maaari, until the rapture kami ay buhay at makapagsilbi sa iyo sa maraming bagay na dapat kami ay sana nag-participate sa gawain na to. Salamat, Lord. Ikaw aming purihin at luwalhati sa mga ito. In Jesus' name, Amen. Amen.